Alright, magandang araw sa lahat mga Pilipino. Saan mang sulok ng mundo, itong Kabiro de Lance Channel at ako si Lance. Pag-usapan natin ngayon ang mga pangyayari at mga pinagsasabi ng ating presidente na si Bongbong Marcos kahapon sa kanyang suna. At tayo'y nabigla at parang tayo'y mahuhulog sa ating kinauupuan nang sinabi niyang maglalunch ng racket sa susunod na taon. Oh, ang magpalipad lang. Ano yung kwitis? Ay, nako talaga itong si BBM. Oy, nako. Ahay. Di ba? Akala siguro niya ah, barato lang ang paggawa ng racket, no? Hindi nga magawa ng ibang bansa na medyo mayaman-yaman, no? Tayo pa kaya na tayo'y nasa third world worst country. Oh, di ba? Hindi mo nga nabigyan talaga ng 20 pesos na bigas. Oo, totoo may 20 pesos na kilo ng bigas. Oh, doon ka pumila sa mga buildings ng NFA. Oh, sa mga warehouse ng NFA. At kailangan mo pang makipagbardagulan doon. Kailangan kang pumunta ng madaling araw para mauna sa pila. Dahil mataas ang pila ng kapag bumili ka ng bigas doon sa NFA. At matagal ka pang dahil uunahin ng mga matatanda no? Yun ang pinakamahirap na gawin natin na tayo. Tapos limang kilo lang per person ang ibibigay ng NFA. 20 kilos, 20 pesos ang kilo. Pero, hindi talaga ganun kagandang bigas, no? Talagang NFA talaga siya, diba? Pero, okay na yon dahil nakatulong naman sa mga mahirap talaga nating mga kababayan. Pero, kung ikaw talaga ay may pera ka naman na tama-tama lang, sa palagay ko hindi ka bibili ng ganun klaseng bigas. Tapos itong sinasabi ni Marcos Jr. na maglalunch na ng rocket papuntang outer space. Nako, baka yung utak niya ay lumilipad doon sa outer space. Diba? Mahirap yan. Mahirap magkatotoo yan. Dahil yung budget niyan kulang pa pang nako, parang yung utang sa Pilipinas mas malaki pa yung gastos diyan. Akala siguro niya nako, ay hindi ko alam kung saan na lumilipad ang utak nitong taong ito. Palakpakan natin kasi para siyang nakasinghot ng utot ni Taning. Nakasimot siguro ito ng utot ni Taning. Di ba? Tingnan muna natin ito. Okay. Okay. Play natin itong ano ito? Okay. Okay. Ito. Play natin. Yes, we are going to launch a rocket into space. Hoy! Nako. Napakahirap niya na gastusin. Yes daw. Mayroon daw siyang plano na sa sunod na taon magla-launch na siya ng rocket. Pumalakpak naman itong mga ugok diyan sa Kongreso. Mga kababayan, ito bang Kongreso wala ring utak. Pumalakpak sila na alam naman nilang hindi magkatotoo yan dahil alam nila kung magkano ang gagastusin dyan. Pumalakpak pa talaga. Pumalakpak ganito. Nako. Kung sinong pumalakpak dyan, baka nakasuyop na rin ng utot ni Taning. Di ba?
'Di ba mga kababayan? Kayo, okay ba sa inyo na naniwala ba kayo na talagang magagawa ang pagla-launch ng rocket papuntang outer space? No? Gusto niyang gumaya sa Amerika. Eh, ang nakagagawa lang ng mga ganyan Amerika, Russia, China. Kasi mayaman sila. Sobra-sobra ang kanilang pera. Oo. Itong Pinas, hindi mo pa nga ito na susolve ang mga problema dito. Napakamahal ang mga bilihin. Tapos gagasto ka ng walang kwentang, bakit? Anong gagawin ng rocket? Anong gusto mong saliksikin? Ha? Gusto mong saliksikin kung pwede na bang matirhan ang Mars? Para doon ka magtatago pagkatapos ng administrasyon mo? Ganun ba 'yun? Gusto mong i-explore kung saan bang planeta ka siksiksik dahil kapag natapos itong panahon mo, siguradong kalabuso ka. At mga kababayan, narito pa. Si Martin Romualdez daw, nasasaktan sa mga pinagsasabi ni Marcos. Ako. Pumalakpak na naman ang mga buaya nang sinabi ng bangag na Pangulo natin, sabi ni Amy Marcos, no? Sabi ni Amy Marcos, hindi tayo. Kasi ang kapatid talaga ang nakakalam. Tapos tayo ay sumusunod lang sa mga pinagsasabi ni Amy na baka totoo talagang gumagamit yan ng pagsinghot ng utot ni Taning. Diba? Anak sa iring ngaway lubot gining tawhanan eh. Tapos, ayun na nga, nasasaktan daw si Martin Romualdez dahil malapit na daw siyang ipapakulong ng kanyang pinsan. Na sabi ng presidenteng Ngagba ay malapit ng hainan ng kasong patong-patong na kaso ang aking pinsan kahit masakit sa aking kalooban. Ako, masakit pala sa kanyang kalooban. Mga kababayan, sa palagay nyo ba ay hindi ito alam ni Martin Romualdez na sasabihin ito ni Marcos dyan sa Suna? Nako, sa palagay nyo ba ay hindi nag-uusap-usap itong dalawang kumag na ito? Baka drama lang ito. Kapag makulong yan si Romualdez at ang kaso niya ay plunder, hindi na yan makalabas hanggang matapos ang kaso dahil walang piyansa ang plunder. Ano na yan? Hindi makalabas yan. Hanggang si Vice Presidenta ang presidente, mas lalo nang makukulong siya na hindi na talaga makalabas. Kaya sa palagay natin, hindi ito kakasuhan ng plunder. Kung may ikakaso dito, mga dugyot lang na mga kaso. Yung kayang bayaran, yung kayang piyansahan. Pero plunder, ako, once kasi na makakasuhan ito ng plunder itong pinsan niya, yan ang katapusan ni Martin Romualdez. Kaya, nako, hindi, mahirap paniwalaan itong pinagsasabi ni Bangag, no? At saka, lumaldal na talaga ako dito eh. Wala na akong play ng video. Sige, okay lang. Tapos, ano pa yun? Sinabi niya, mga kababayan, na ibababa daw niya ang mga tanggalin daw ang mga system loss sa mga kurente natin. I like it, I love it, I want some more. Grabe naman, pero tanggalin daw dahil hindi naman tama na tayo daw ang magbabayad ng hindi naman natin ginagamit na kurente. Oo. Ako. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Ganito ang pagpalakpak sa Kongreso kahapon, no? Kasama sila Gloria Arroyo, yung mga bumangag na mga dating aliado ng mga Duterte, sila si Mig Subiri. Nakikita ko si Mig Subiri kahapon, talagang
Siya ang unang nag-standing ovation. Para talagang naniniwala talaga siya sa mga pinagsasabi nitong bangag na presidente. No? Wala bang utak ang mga taong ito? Nasa pagkakaalam natin ay mga profesional ito, maging mga abogado pa. Tapos tayong mga normal lang na mga profesional, tayo pa ang marunong kumilatis kaysa kanila. Kaysa sa kanila. Hirapan tuloy ako sa pagtatagalog. Di ba? Sinasabi ni Marcos na tanggalin ang tax na mga sobra-sobra daw ang tax. Para naman giginhawa ang mga mamamayang Pilipino. Ang lahat ng mga sinasabi niya ay hindi pa natutupad. Kagaya ng sinasabi niya noong unang mga SONA. Puro ito damgo. Puro dreaming. Hindi naman ito siguradong matutupad. Basta na lang na may masasabi siya sa mga SONA niya kahapon. Pero ang lahat ng ito ay drawing pa lamang. Drawing. Di ba mga kapatid, mga kabirala? Drawing pa lang ito. Nung last year. Hindi na tayo lalayo. Yung bigas na 20 pesos. Meron ng 20 pesos pero hindi naramdaman ng mga Pilipino. Dahil ang unang nakabili doon yung mga senior citizen. Sa dami nang bumili sa mga warehouse ng NFA, wala nang mga matatanda na lang ang nagtiyaga doon. Hindi naramdaman ng karamihan ang 20 pesos. Merong 20 pesos pero doon ka bibili sa NFA at kailangan mo pang pumila sa madaling araw. Para ka makiter talaga. Pero may ano bang tawag diyan? May limit sila sa tao kada araw. Hindi ka mabigyan talaga na sigurado dahil baka kung mga hindi ka makapagpunta ng mas maaga, hindi ka masali sa priority at limitado ang taong bigyan ng I think 5 kilos kada tao. 5 kilos lang ang 20 pesos. 100 pesos lang ang magasta mo. Pero doon ka naman mahihirapan sa napakataas na pila. Palakpakan natin itong si Bongbong dahil masyadong malakas ang tama. Mataas ang kanyang panglipad. Tila ba hindi niya alam kung anong nangyayari talaga sa ibaba. Sa ibaba ng dito sa atin, sa ating lipunan. Baka wala siyang alam talaga. Hindi nagre-report sa kanyang mga secretaries niya or hindi niya inuusisa kung ano na ba ang nangyari. Basta na lang binigyan siya ng report. Ganito sir. May writer dyan sa Malacanang, pinagawa ng writer, kung anong sasabihin niya. Sino ang nagsulat dyan na sa script niya na next year magpapalipad siya ng rocket? Hindi talaga ako makamove on dyan. Rocket? Nako! I-play muna natin itong babaeng ito na balita siguro ito. Sige. Walang boses. Okay. Lumiban po sa State of the Nation address ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang halos lahat ng miyembro ng minorya sa Senado. Ayon sa kanila, dahil ito sa nakikita nilang pagliit ng demokratikong espasyo at pag-uusig ng administrasyon sa mga kritiko nito. Tanging si Senator Camille Villar lamang ang dumalo mula sa minorya. Ilang oras bago ang talumpati ng Pangulo, dumalo naman sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Pia Cayetano at Senator Loren Legarda sa pagbubukas ng ikalawang regular na sesyon ng Senado na nakasuot ng itim. Inihayag nila na hindi sila tutungo sa batasang pambansa para sa SONA. Ayon kay Senator Alan Cayetano, nagsuot siya ng itim bilang simbolo ng kanyang protesta sa tinawag niyang krisis ng pag-asa dahil sa pagbaba ng tiwala ng publiko sa pamahalaan. Pagpapatuloy ng
Sinabi naman ni Senator Amy na ang kanyang desisyong hiwag dumalo sa SONA ay dahil sa patuloy na pagsasampa. Puro retorika lamang ang SONA na wala namang Tingnan mo itong pagbaba ng presidente at kamustahan, nakipag-handshake patapos niyang magsalita dyan sa ibabaw ng ring. Ano bang tawag dyan? Ring ba yan? Basta sa ibabaw ng stage kung saan siya nagtalumpati at nagre-report sa atin ng mga kung ano bang, alam mo mga kababayan, itong SONA, first time ko na-analyze. Itong SONA, dapat report ito. Yung tapos na ng mga nagawa ng administrasyon. Di ba? Dapat ni-report niya kung ano ba ang nagawa niya, ano ba ang development ng bansa. Pero ngayon, hindi pa, plano pa lang, drawing pa lang. Ibababa pa lang. Kailan? Ang tanong natin, kailan ibaba ang mga tax? At kailan tanggalin yung system loss ng kuryente? Di ba? Wala pa, drawing pa lang. Hindi ito ang dapat na sinasabi niya. Ang dapat niyang mga laman ng kanyang script ay yung mga tapos ng mga proyekto. Yung mga natapos ng mga kabutihang gawa para maibsan yung kahirapan ng mga Pilipino. Ito, plano buong lahat ng mga sinasabi niya, plano pa lang. Hindi pa, wala pang isang sinimulan. Di ba? Tingnan natin sa sunod na taon. Pustahan tayo. Hindi naman natin sinasabi na baka hindi matupad. Mga 10% lang siguro na naniniwala akong sa 100%, 10% lang ako naniwala na matutupad itong pinagsasabi nito. Anong taon na ngayon? Ikalima ng SONA. Tapos, kayo, hindi pa man may buhay pa naman kayo dyan, kayong nanonood. Hindi pa naman kayo nawalan ng memories. Memories. Can you recall na may nagawa itong presidente natin? Magsabi ka dyan. Ikaw na nanonood. Kung sino ka man na ayaw sa mga Duterte. Kung ikaw ay loyalista, sabihin mo nga kung saan bang banda, saan bang lugar, saan bang ginagawa niya, ano bang natapos niya sa loob ng 5 taon na panunungkulan niya. Ikaw, sabihin mo nga. Nakakagigil talaga itong Ilatag na tunay na solusyon sa mga problema ng bansa. Ayon sa ilan, ito ay ang SONA ito ang SONA na punong-puno ng mga sana o mga pangakong kailangan suportahan ng konkretong aksyon. Punong-puno ng pangako ang SONA ito. Wala pang kasiguraduhan kung matutupad itong mga pinagsasabi nitong litaw na lumulutang sa iring presidente. Para siyang nagkumbulsyon. Baka nagkumbulsyon itong taong ito. Bakit? Ako'y isang Pinoy. Ako'y bumubuto. Karapatan kong pumuna. Dahil sweldado lang siya ng taong bayan. Kasama ko. Sa pagbili ko pa lang ng ginamos, mayroong tax. Yung tax na yan ay parte ng kanyang sweldo. Hindi ko naman siya pinipilit na tumakbo. Gusto niya yan. Pagiging presidente tapos nang binigyan siya ng pagkakataon. Abay! Walang ibang ginawa kundi bumangag ayon sa kanyang kapatid. Si Amy Marcos. Adik daw ito. Sabi ni Amy. Hindi tayo ang nagsasabi dahil napakalayo natin sa kanya. At hindi natin alam ang kanyang tunay na buhay. Ang may alam talaga ng kanyang mga pinaggagawa, siyempre, ang kapatid. Sino ba ang mas nakakilala sa iyo, di ba? Ang kapatid mo. Di ba mga kababayan? So meaning, itong si Amy Marcos ay malamang sa malamang, alam niya ang totoo. Kung sino talaga ang kapatid niyang si Bubong Marcos. Ay nako.
Nako talaga. So yun mga kababayan, di na natin pahabain ito, no? Kinukuha lang natin yung mga highlights na yung sinasabi niyang tanggalin niya ang system loss sa kuryente at yung pagpababa ng mga tax at saka yung pagpapalipad ng rocket sa himpapawid sa doon sa universe. Ibang tawag dyan, doon sa space, outer space, na kaya sigurong gagastos siguro yan ng mga trillion. Yung trillion na yung igagasto mo, ugok, ibigay mo na lang, itulong mo na lang sa flood control. O di ba, bumaba ka na lang. Yan na lang talaga ang maitutulong mo. Kapag bumaba ka, nako, gagawin kitang idol. Pero kung ayaw mo naman, hindi kami namugos, hindi kami mamugos. Ano ba ang Tagalog sa mamugos? Hindi kami mamimilit sa iyo. Hindi kami mamimilit. Basta bumaba ka sa 2028, yun lang. Huwag ka nang gumagawa ng drama-drama dyan na walang eleksyon dahil may crisis or ano bang mga plano mo sa buhay mo. Na ayaw mo na, basta ayaw mo lang makababa. Basta ang gusto lang namin, bumaba ka ng peace. Mahinahon at walang gulo. So yun mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat at mag-subscribe kayo, like at comments. Pag-usapan natin ang lahat ng mga sasabihin nyo dyan sa comment section. Magandang araw!